Atensyon mga Filipino senior citizens, pinaka-latest update dito sa expanded Centenarian Cash benefit na 10,000 pesos, Centenarian Cash gift na 100,000 pesos. Ating aalamin mula mismo sa NCSC sa katatapos lamang na panayam. Tiniyak lahat ng senior citizen pwede dito, may pensyon o wala. Panoorin ang buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha mga Filipino senior citizen, pinaka-latest update. Hihil nga po dito sa Centenarian Cash gift at expanding Centenarian Cash benefit. Atin po yung aalamin mula mismo sa NCSC. Mamaya-maya ating pag-uusapan yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na po mga senior citizens, mga lola at lola, no? Kakapasok lang, latest update hinggil sa 100,000 pesos Centenarian Cash gift. At dito naman sa 10,000 piso sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. NCSC inilatag ang buong impormasyon, legit information, no? Kakapasok lang pinaka-latest ito. Iniyak ng NCSC na lahat makakasama. Narito, panoorin po ninyo. Nasa linya na po natin, makakausap po natin ang Commissioner at OIC ng National Commission of Senior Citizens, Dr. Mary Jean Loreche. O anyway, ito hong good news na binabanggit sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, yun hong benepisyo na dati para lamang ho talaga sa mga nag-100 taon. So ano bang talagang benepisyong pwedeng ma-avail ang mga edad 80 pataas hanggang 95 years old? Dr. Loreche. May bago kasi yung batas, no, ng Centenarian Act natin na batas, ay ito ay pinalawig pa. Opo. At ito ay nalagdaan noong February 26, 2024, kung saan ang ating mga nakakatanda, pag sila ay pumasok sa milestone ages ng 80, Opo. 85, 90 at 95, makakatanggap po sila ng 10,000 cash benefit mula po sa national government. Ayun. Siguro syempre ang tanong agad ng mga kamag-anak ng Centenarian, paano? Saan pupunta? Anong requirements? At anong pwedeng gawin? Yeah. Maganda yung tanong mo na yan, Johnson. No? Opo. Pero heto muna, meron kasing caveat yan. Ang simula ng pwedeng mag-claim yan or mag-apply ay yung mga nag-birthday mula ng March 17, 2024. So, pag nag-birthday po kayo ng milestone ninyo 80, 85, 90 at 95 after March 16, kaya March 17, 2024 ang atin pong araw or buwan na petsa na ating tinitingnan. Subalit sa kadahilanan na yung pondo na ibinigay sa GAA ng DBM sa NCSC ay magsisimula lamang para doon sa January 1, 2025 Ngayon po yun. hanggang December 31, 2025, sila po yung unang mabibigyan. So yun po mga nag-milestone ages March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, considered waitlisted. Huwag po silang mag-alala kasi dinudulog na natin ito sa DBM para mabigyan din sila ng pondo. Now, ang tanong mo kanina, paano nila i-claim ito? Opo, Una, requirements, first ganyan. step, kailangan mo ng application kasi kailangan applyan dahil Opo. benepisyo. Saan kukunin ang ating ang kanilang application form? Pwedeng pumasok sa www.ncsc.gov.ph. Meron tayo doong formas na pwede nilang i-download. O kaya naman, pwedeng dumulog sa pinakamalapit na OSCRA, yung Office of the Senior Citizens Affairs, kung saan sila nakatira, or kaya sa Local Social Welfare Development Office. Pwede po yan, nandoon po yung ating mga application forms. Ngayon, pag kayo ay naka-apply na,
ito ay pipirmahan ninyo, merong mga basic requirements. At dahil like? benefit nga siya, kailangan natin ng una, primary ID. Nung Kung meron senior. ikang ID na PSA birth certificate, live birth, good na yan. Opo. Kung wala ka niyan, pwede ang PhilSys na ID natin. Pwede yun. So primary yun. Wala nang hihingin ibang ID pa. Pero kung wala ikaw noon, magkakaroon tayo ng secondary requirements. Ano ito? Dalawa sa mga sumusunod. Una, pwede ang OSCA ID. I-honor natin yan. Opo. Sabayan na rin ng iba pang government-issued ID. Whether it's a driver's license, a PRC ID, a GSIS ID, an SSS ID. Lahat po yan, i-honor natin. Dalawa, kapag wala ikaw noong primary ID. Kahit ang passport, pwede siya as a secondary requirement. Opo. Ay worst case scenario, Dr. Loreche, yung mga lalo yung edad 95 na, ay baka ang panahon nung, syempre, edad ang tagal na po niyan, baka yung iba'y nawala na or kaya nasunog na ang records. Paano po yon? Pagka ganyan, una, pwede tayo na humingi ng tawag nito, ng affidavit of two disinterested parties. Ibig sabihin, nakakakilala sa kanila na hindi naman nila kamag-anak, no? Hindi nila kilala talaga, pero kilala sila yan sa community, sa barangay. Pwedeng mag-issue yun ng affidavit na dalawa sila, na kilala nila na hetong nag-a-apply ay taga-kanila at alam din naman nila na ito yung kaniyang edad kasi malalaman naman nila yan eh. Alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, Johnson, marites tayong lahat. So alam natin yan. Oo, diba? lalo sa probinsya. Yes. Oo, kahit ang magkakapitbahay 2-3 kanto o kaya isang barangay, kakilala pa rin ng mga taga roon. Ay, sa totoo yan. Kaya alam mo ba na sa programa ng NCSC ay yung ating dementia care at saka mental wellness, atin talagang sinusulong yung social prescribing. Kailangan maging marites tayo para hindi tayo magdemensya. At kung meron man ay medyo bagal-bagal ang kaniyang pagiging komplikado ng sakit. Opo. Oy, balikan ko po yung binanggit ninyo na ang unang mga magbibenepisyo ay yung mga umidad ng 80, 85, 90, 95 simula nung March 17, 2024. Ang tanong ngayon, paano kung halimbawa na 81 nung time po na yon, qualified pa rin? As in may butal? Hindi. Ay, ganon? Very specific ang batas na kailangan ikaw ay nag-milestone age ng March 17, 2024. So, dapat kung ikaw ay nag-birthday ng March 16 o kaya March 15, doon ikaw pumasok sa milestone, hindi pa rin kasi ang batas nagsasabi March 17 daw talaga. So, ibig sabihin kung nag-81 ka nung March 17, hindi ka rin qualified? Hindi na, kasi lumagpas ka na Sayang. Isang taon. So, ibig sabihin, ipag-iintay pa nung 81 years old na yon na siya'y maging 85 para makapagbenepisyo noong 10,000 piso. Tama yun. Kaya kailangan maging healthy and well ang ating mga nakakatanda upang yan ay maatim nila. Ganun pala talaga So magkano ang budget allotted for 2025 sa mga beneficiaryo po ng programang yan, nung batas na yan? Ang budget na allocated sa atin para diyan sa isang taon, sa 2025 claimants natin, ay it should be able to cover the 275,000 more or less na mga claimants or mga nag-milestone ages. Base yan sa physical targets natin na kinalap natin with the Philippine Statistics Authority. Opo. Kaso lang, base sa aming pag-iikot naman, kasi meron tayong mga regional offices, bawat region sa buong Pilipinas, mukhang lalagpas tayo sa 275,000 physical targets. Pero ang assurance naman sa atin ng DBM, pagka yan ay nandyan na at may kompleto ang mga papeles, bibigyan naman tayo ng pondo para doon. Ayun. Doktora, ilan nga kamo ang figures? Meron ba tayo? Ilan ang posibleng magiging beneficiaryo ng programa? Ito pong Expanded Senior Citizen Act. We're looking at, base sa aming, sa aming datos, mga 275,000. 275. Oo, pero
dahil nga that's 10,000 pesos, so yun yung ating kinocompute na nasa 2.7 billion na kakailanganin na pondo. Pero dahil din naman ang centenarians, yung 100 years Opo. old, na may 100,000, na sa amin din naman nakalagak yan So may pondo din siya nakaagapay para dyan. Opo. Doktora, yun ho bang halimbawa ay nag-80 noong March 17, 2024? Di syempre, mag-85 naman ho yan after 5 years. Another 10,000 po yun. Hindi retroactive ang batas at hindi mo pwedeng gawin na dahil nag-80 ka ngayon, tapos pagdating ng 5 years after after another 5 years, kasi every 5 years ang reckoning ng ating batas, tatanggap siya pa muli ng 10,000. Ayun. Opo. Para na lamang ho dun sa mga nag-100 taon, same benefits pa rin ho, 100,000? Yes, 100,000 pa rin mula sa national government. Opo, opo. Meron ho kaming tanong sa aming mga... Opo. Yeah. Kaya ako sinasabi na mula sa national government, Johnson, kasi meron tayong mga local government units na nagbibigay ng counterpart. Oo. Ibig sabihin, pag may kakayahan sila, ang kanilang centenarian na 100 taon at binigyan ng national government ng 100,000, nagbibigay din sila ng 100,000. Yung mayayamang Kaya LGU, naman no? Yes. Kagaya ngayon yung ating expanded centenarian na 10,000. Alam ko, merong mga local government units na magbibigay din ng kaakibat na parehong amount or lesser in amount para naman counterpart nila sa ating mga nakakatanda. Opo. Isa na lamang po, Doktora Loreche. Yun hong tanong namin kasi sa aming mga viewers, mga listeners, baka naman po pwedeng palitan na ibang benepisyo instead of cash. Meron ho bang ganon? Hindi, kasi very specific ang batas. Subalit, bago ko yan sagutin, no, kasi alam ko nakapustay sa oras. Pero sa lahat, ang ikinaganda ng batas nito ng 11982, it does not respect or qualify or disqualify a person kung wala siyang economic support, kung meron man siyang economic support, meron ba siyang pension or wala. Hindi kagaya ng social indigency program ng ating kapatid na sa DSWD. Ito siya, kahit na may pension ka, may support ka, wala ikang Bibigay. sakit. Kahit na sa ibang bansa ikaw, pwede ikaw mag-benefit nito. Ayun. So, yung tanong mo na pwede ba ng ibang form, hindi, kasi very specific ang batas. Subalit, ang National Commission for Senior Citizens, meron tayong iba-ibang mga programa upang tulungan ng ating mga nakakatanda. Like the Wellness and Health, kasama natin ang Department of Health niyan. Meron tayong mga livelihood opportunities with TESTA and the DOT for those who are willing to work pa din. Apo. Sige, Doktora Loreche, baka meron na lamang ho kayong mensahe dun sa mga, lalo sa mga kamag-anak dahil sila naman po mag-aasikaso ng requirements niyan para kay Lolo at kay Lola. Yes, maraming salamat sa iyo, Johnson, at sa iyong programa para po sa inyong mga tagapagpakinig. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo kapag yung inyong family member ay pasok doon sa March 17, 2024 onwards na 80, 85, 90, and 95, pwede na po kayong mag-apply. Subalit, yan po ay waitlisted. Pero kapag ang birthday ninyo ay simula ng January 1, 2025 hanggang December 31, meron tayong palpalugit na 4 hanggang 6 na buwan bago sa birthday ng inyong kamag-anak ay pwede na pong mag-apply. Pero kung nag-birthday na sila ng January 1 nitong taon hanggang February 15, pwede na din pong mag-apply para masali po natin sa ating planned payout ngayong February 26. Kung hindi makakahabol yan, sa susunod na payout natin sa March, masasali po natin yan. Alright. Ayun mga Filipino senior citizen, inyo pong narinig ang kabuuan sa pinaka-latest na pahayag ng NCSC regarding po dito sa benepisyo na mga cash gift. Kabilang itong 100,000 pesos centenarian cash gift at 10,000 piso na kabilang po o nasa ilalim dito sa Expanded Centenarian Act kung saan nga po ongoing aplikasyon nito ngayon at implementation. Kaya hinihikayat po ang lahat na mag-avail dito dahil wala po itong pili. Kahit may pensyon kayo o wala, mayaman o mahirap, anumang estado sa buhay, pwede dito. Kaya naman, mga senior citizen, ano po inyong komento?
at reaksyon sa pahayag ng NCSC? Bahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Bago po magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click yung ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana yung naging gabay ang video na to kung paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.